me something, it might just take the pain away. Artlist.io. Heto na nga ang ating pagluluto ng pansit spaghetti, guys. Ang gagawin natin ngayon, ang ating pasta ay gagamitin natin ay spaghetti. Depende sa gusto nyo, tallarines o ano-ano pa man. Pansit na normal, sotanghon at kung ano pa. So ngayon ito ang available sa aming bahay, kaya ito ang aking gagawin. So sana mag-enjoy kayo sa aking pagluluto. This is my own recipe, guys. Sana magustuhan nyo po. Siyempre, magpapakulo tayo ng tubig. Pagkatapos, ang gagamitin ko lang dito ay 250 grams kasi kalahating kilo to, guys. So, ito ang aking gagawin. Nung kumulo ng tubig, ay ilagay ko na yung spaghetti natin. Pagkatapos, palalambutin natin to, guys. Ako, hindi na ako nag-a-add ng mantika or anong tawag at asin, guys, kasi okay lang naman to, basta alam nyo na kung paano magluto. Ma-estimate nyo na rin kung anong kulang o hindi, depende rin kasi sa mga pasta, di ba? So ako, guys, estimate ko na kung paano magluto ng mga ganito. Alam ko na po yung truko o yung trick kung paano, kaya ito ang aking ginagawa. Napakasimple lang naman magpakulo ng spaghetti at alam natin kapag kumukulo na to or luto na ay kailangan natin pindutin. At kung alam naman natin na luto na siya, huwag kayong maniniwala ng 8 minutes or menos ng 7 minutes kasi, guys, depende po yun sa pasta, sa marka ng pasta. Okay? Kapag alam niya nang okay na, hanguin na natin at syempre lalagyan natin ng tubig para siya ay lumamig ng konti. Kasi, guys, kapag didikit-dikit po yan sa strainer kapag hindi nyo binuhusan ng malamig na tubig, guys, or pwede nyo rin siyang haluan ng mantika. Yung iba nilalagyan nila ng mantika. Kapag ako naman, guys, ang ginagawa ko naman yung pasta, kapag alam kong ilalagay ko sa refrigerator, nilalagyan ko siya ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit, 'di ba? Kahit na po siya malamig, para hindi kayo mahirapan magluto ulit or initin. So ito na nga ay yung vegetables na gagamitin ko dito ay kalabasin. Zucchini naman sa English, guys. So, eto na nga at hiwa-hiwain natin ng pahaba-haba na maliliit, ganyan. Parang palilios, kumbaga, pero medyo malaki. Kumbaga is parang cotton buds siya, ganyan kahaba, 'di ba? Ganyan lang siya kaliliit. Depende po sa hiwa nyo, pwede rin naman pabilog, depende po, okay? And then, ang susunod na natin ay ang carrots. Ang tawag naman namin dito ay zanahorias. Sa Spanish, zanahorias, guys. And then, lalagyan din natin siya ng sibuyas, bawang, paminta, durog. Depende sa gusto nyo rin ng black or white. Okay? So, ito na nga ang aking ginagawa at susunod-sunod na natin, guys, yung ating gagawin. Kayo rin ba, guys, kapag nag-preparar kayo ng bawang or aho dito sa amin, sa Bisaya or ahos naman sa kanila, ito ay pinupugpog ko muna, ginaganyan ko siya muna kasi parang gusto ko ganito kasi kapag ginisa siya, guys, 'di ba? Bukod sa paghiwa natin, parang ang bango-bango niya at saka gusto ko mayroon pa siyang balat. Talagang gustong-gusto ko yung bawang talaga ay ganyan ang paggawa ko. Ewan ko ba, nakasanayan ko na talaga. Hindi na siguro yun mawawala hanggang sa pagtanda ko. Yung bawang talaga gusto ko
Pag sa bahay ko kapag sa bahay ko talagang gusto ko yung ako yung gagawa, gusto ko may kaunting balat pag ginigisa. Kasi super duper mabango siya, 'di ba? Kaya yan. Eto na nga at ating sinunod na rin yung sibuyas. So yan na guys ang ating paggawa. At siya nga pala, pwede rin po kayo maglagay ng ating sahog. Ito po ay salami sa amin dito or diyan naman sa inyo ay depende kung saang bansa kayo, 'di ba? Salami. Or lagyan nyo ng meatloaf or corned beef or sardinas, depende na po kung anong available meron kayo dahil ito nga, 'di ba? Pang-ekonomiko ang ating ginagawa, guys. Yung talagang madali ang pang-mami ang luto natin, 'di ba? Yung aking mga recipe, alam niyo naman na pang-mami, pang-madalian, ekonomiko at napakasarap pa, 'di ba? At syempre lalagyan din natin ito ng ating tuna, 'di ba? Yan ang sinasabi ko, kung anong available meron kayo sa inyong bahay. Nako, pwede po mga mami, mga daddy, okay? At yung mga gustong magsubok or mga kabataan dyan na pwedeng maggawa ay gawin nyo na dahil napakasarap. So ito na nga, ininit na natin ang ating kawali at ilalagay na natin syempre yung mantika at isusunod na natin yung bawang at papula-pulahin natin ng konti yung bawang para mabango, 'di ba? Tayo naman talagang ganyan ang tayong magluto. And then isusunod na natin syempre yung sibuyas. Yung sibuyas napakabango talaga, guys, super duper. At yan na nga, halu-haluin natin. Ingat kayo syempre sa paghiwa at pagkukusina kasi baka kayo mahiwa or mapaso, 'di ba? At isusunod na natin yung ating zanahorias or carrots, 'di ba? So ito, halu-haluin natin para naman ay kumalat siya, para naman maluto naman na napakasarap. At syempre pag tayo nagluluto sa ating pamilya, 'di ba, mga mami, sa ating mga anak, ay 'di ba, may pagmamahal kaya naman super duper na talagang napakasarap. At syempre tatakpan natin para siya ay lumambot kaagad. At ito na nga ang resulta, 'di ba? At isusunod na natin yung kalabasin, 'di ba? Para ay ito ay maluto na rin. And then tatakpan ulit natin para siya ay maluto ng kaunti, 'di ba, mga mami? Siyempre, ilalagay na rin natin dito ay ang ating sahog para may lasa na siya. At yung tuna naman na ilalagay natin dito ay hindi na muna natin siya ihahalo para hindi siya madurog masyado, guys, 'di ba? Para pag kinain naman natin ay merong laman-laman ng konti. Ganun ang gagawin natin. And then ilalagay na natin yung ibang ating pampalasa. Ako ay chicken cubes ang aking nilalagay, syempre. Yan ang ating gagawin ngayon. Hindi tayo maglalagay ng kung anong-anong anik-anik. 'Di ba? Napakasimple lang, pamintang durog, 'di ba? Lalagyan natin yan asin ng konti na pampalasa at toyo. At nilagay ko na nga yung spaghetti, guys. Yan, tapos halu-haluin natin ng konti at ilalagay na rin natin yung mga susunod diyan ng mga ingredients. Napaka-puzzle lang naman. At lagi ko nga sinasabi, huwag kayong maglalagay ng patis. Bakit ba talaga kasi yung iba, yun ang ginagawang pampalasa daw o pangpaalat. Hindi po. Naku. Ako, alam ko marami magagalit sa akin. Pero, ang masasabi ko, huwag kayong gamit ng patis dahil dyan magkaka-UTI kayo, magkakasida kayo, AIDS ang makukuha nyo, at hepa, at kung ano-ano pa, yung ubo nyo, yung lungs nyo, yung lahat. Naku, ay ako na magsasabi sa inyo yung mga arthritis nyo. Naku, sinasabi ko po,
at saka napakadumi ng patis, 'di ba? Kaya wag na tayo gumamit niyan. Ayun lang masasabi ko, yun ang maituturo ko. At saka yung bitchin, iwasan nyo na muna yan. Kung meron na po kayong pampalasa ng konti, yun na lang ang ilalagay ninyo, okay? So, inilagay na natin yung tuna, guys. Hindi ko na tinanggal yung mantika ng ating tuna kasi, di ba nakita nyo naman, hindi naman masyadong madami yung nilagay ko kaninang aceite or mantika, 'di ba? At nilagyan ko ng konting sili, guys, na dry kasi pampasarap din naman 'to, 'di ba? Yan lang po. Sana magustuhan nyo ang aking recipe. At sabi ko nga, kapag may problema, kailangan natin ipagdasal sa Panginoon para naman lahat ng agam-agam natin sa buhay ay may mawala po. At kapag lalabas ng bahay, syempre dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. So God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang aking video. Next time again. Please pa-subscribe naman po ang aking